regular season, hindi malabo. Pero unang pagsubok, especially for Echo, ay talagang respetuhin ang early game capabilities right now. Hindi lang ng AP Bren as a team, pero ng kanilang lineup mismo. Kasi laning pa lang dito sa Harith, pwede na talagang tayo maka-expect ng medyo agresibong laning. Oo, ayun yung parang kada per skill, humahapdi at humahapdi talaga. Overall, looks like normal naman ang ating takbo ng laning phase. At dahil nga nabanggit mo na medyo mahapdi ang level 1 ng Harith, ay sinamahan agad ni JP si Benny Cutie doon sa baba. So parang iba muna yung naging pattern kasi ba dati parang pagka Arlot manggugulo ka na agad. Kaya din pala si Ogwen, sumama na rin muna doon sa may gold lane. Oo, ang bilis lang din nga. Why walk kapag di ba, kailangan niya din siyang makita or masamahan ng ibang mga teammates niya doon sa ibang mga lugar ng mapa? Kasi yung mga nakikitang dots nga dyan na kulay blue-green ay mga nalilipatan lang din naman niya. Tapos pinababa rin yung cooldown nung skill na yun. So mas pwede nating expect na makulit yung chip na to. Oo, hindi kayo namamalikpata. Kanina si Ogwen nandun sa may bottom lane, nasa top lane na siya ngayon. Opo. Kaya naman wala ding casualty doon sa moment na yon. Ganyan talaga kalupit ang isang passive ng chip. Level 4 na si Kyle TZ at saktong-sakto dahil lalabas na rin ang unang pagong ng larong ito. 1 minuto pa lang naman ang nakakalipas pero mukhang nagkakaroon na nga ng meet-up dito sa XP lane para makakuha ng level 4. Ibang version naman to ng eyeball pero napaka-ingat nung dalawang teams din natin kung tutuusin sa kung ano man ang kanilang nagiging rotations. Nakita naman tayong attempt earlier though doon sa top lane. Talagang may gustong mangyari pero speaking of mangyari, sa bot yata mangyayari. Nangalahati agad yung buhay dito ni Super Marco and JP ay magdadash doon. Pero wala pa rin na ditong makukuha ang ating mga players. More on the safe side na lang muna. But the top lane una nag-level 4, si 4D. Mukhang level 4 na nga si 4D Turtle. Sino makakuha nito? Mukhang retry secured para kay Kyle TC pero kinain na ni Carl. Ito na parang malasumo ang ating nakikita. Pero si Few ang makakakuha ng kill na yun habang sa may bottom lane. Super Marco makakakuha ng kill. Flicker out para kay JP. TP out ba to? Talaga tumitipi lang sila. TP out naman, pero mukhang makakancel ang kanyang pag-TP with the first kill coming in from Super Marco. AP Bren ngayon nakakalamang ng almost 1,000 at mukhang makakaplato pa nga si Super Marco. All around the map ang naipapakita sa ating advantage dito ng AP Bren. Earlier, nakita naman natin yung rotations ng Echo. Talagang tinututukan somehow yung bottom lane kasi nga naman respecting the capabilities of Super Marco. Pero even yung Turtle na retry battle, to think na nasecure yun dito ni Kyle TZ. Kaya parang ang tapang na lang nila ngayon. Mukhang hanggang sa buffs ngayon na itong si Cartesi ay manggugulo na sila Kyle. Nandyan na nga final slash pero mukhang tatama lamang kay Kyle TC. Sino nakakuha ng purple na yun? Nagkaagawan yata dito yung mga players na nakakuha Sanji! ni Sanji. Ayun. Si- At least Echo pa rin. Oo. So ang kinagandahan doon para dito nga sa Echo is somehow ay may XP pa rin sila sa moment na yun. But AP Bren 1.2k gold na agad. Lumalaki at lumalaki lamang ang lead ng AP Bren. If you're Echo, paano mo ba mababaliktad to? Pero mamaya na yan dahil mukhang magkakaroon ng labanan with the entropy out. Mukhang cancelled muna ang 2v2 na yun. Oh, grabe kasi even in the XP lane, nakikita natin na para pa Chepi kumukuha rin ng mga energy shields dito si Flap TV. So meron silang nagiging karagdagang resources. Even sa bottom lane energy shields, kung titignan natin sa gold lane compared sa Echo, talagang nakakakuha dito ng paunti-unti si Super Marco as the Harith na to, na talagang hindi naman natin expect na typically sobrang focus ay ang pinakapag-push lang ng mga lanes pero nagagawa talaga nila itong i-maintain and i-grow lalo yung lead na ito. So for this upcoming turtle ay paniguradong tatapangan lang ito ulit ng AP Bren kasi nga as early as now, maging etong si Ogwen nakapwesto na at nagsa-scout ng mga members ng Echo. At mukhang may balak pumalag ang Echo. Pero mukhang magbabuff pala muna doon si Carl TC. This might just be a give call. Pero Super Marco ngayon makakaiwas sa attempt ni JP. Still, a brewing turtle fight. Mukhang Echo ay lalaban sa AP Bren. Tas may laban din doon sa taas. Oo, mainit dito ang mga players natin. Pero si Kyle TC paparating na rin. Mare-reset nga lang din naman yung ating turtle objective na itutuloy pala ng AP Bren. So medyo alam mo na nagtitimpi lang muna yung mga players natin eh. Parang sige, sino una magsaset up ng play na ilatag na kaya si Flap TC kasama na rin dito sa ating Sanford? laban. Si Sanford may kita na rin dito sa ating area. Pero grabe no? Wow!
Wow! 5 minutes pa lang ay parang may Lord Dance na tayo, pero mukhang si Kyle TZ ay kinain na. Kaya naman siya ay mawawala dito naman sa kabay ni Pew habang yung turtle ay itutuloy ng AP Bren. Successfully makukuha nila habang si Ogwen pala at saka si Flap TZ nakapwesto agad dun sa buff ni Carl TZ. Kaya naman 2,000 na halos ang lamang ng AP Bren, pero si Sanji muli ang makakakuha. Final slash sa isa, tas may petri pa ni 4D. Grabe yung palitan at bitawan ng mga skills pero walang casualty na makukuha dito ang Echo. Pero masakit na yung mga Star Shatter naman dito ni Sanji. Parang nakadalawang purple buff na tong si Sanji throughout the game eh. Nakakakuha rin siya kahit papaano ng pera. Pero lamang din ang AP Bren talaga overall, even yun dun sa lang sa mga nagiging katapat nila. And sobrang nakakagulat isipin na ginagawa nilang i-manage ng ganito yung isang chip na parang yung presence nila all over the map ay sobrang ramdam na ramdam talaga. Si Ogwen ay nagugulat na lang tayo. Mabilis na on its own yung crash course kapag ka ina-activate niya dito sa chip, parang ang hirap habulin. Pero to think na yung parang bawat cooldown din nung Y-Walk ay talagang na-maximize nila. Pero ang kinagandahan din for Echo ay nadedepensahan nila na maigi yung mga turrets na parang pinanggigigilan din kuhain kanina pa ng AP Bren. 2v1 situation dito sa taas, 4D. Inabangan lang si 4D para matalunan na Kyle TZ Brothers na bago dun sa itaas. Nako, kumbaga parang nagpakita na ang AP Bren. That is a 2K gold lead. 4-0 ang ating kill score. At Echo, naghahanap pa rin ang kanilang pinakaunang kill at pinakaunang objective. Parang ang hirap din kasi for Echo since kapag nakikita nila agad si Carl TZ, yung resources ng AP Bren, hindi nila pinanghihinayangang ibuhos sa kanila kasi napakarami nilang waste din kahit paano na iparamdam dito sa Echo yung damage, especially yung kanilang jungler which is si Kyle TZ, which results into why nakikita natin kinakailangan muna niyang hatiin ang kanyang atensyon in terms of yung item na kanyang unahing i-build. Si Kyle TZ kasi na-focus naman niya agad yung Antikiras pero parang siya kailangan muna ay mag-steal like plates at saka mag-robe muna tayo, silence robe kasi napakarami nang ibinabagsak ng AP Bren kapag nakikita tayo. Final turtle of the game ay nandyan na, pero mukhang mauuna ang Echo pumwesto. Nandun naman naghihintay si Flap TZ in case na may mahanap. Pero mukhang Ogwen with the play once again at nag-drive-by lang. Mukhang turtle controlled by AP Bren agad-agad. Tsaka nung moment na napilitan pa mag-flicker, merong final slash para kay JP. Astral Echo for the backup. Pero kulang yata pa dito ang damage ng Echo kaya naman mangangalahati ang buhay. Kaldi si makaka-secure dito na turtle. Tapos itutuloy pa nga against JP. Kailangan umalis ngayon ng Echo. AP Bren tuloy-tuloy. Ang kalamangan para middle lane na si Tonas. Welcome. Carl TZ, niluwa si Kyle pero napakakunat. Mukhang makakalis din naman ng buhay ang dinosaur. Pero Ogwen pumasok doon sa loob ng tore at hindi sapat ang kanyang bawas. Kaya naman cease and desist na talaga ang laban na yon dahil nagpo-push na rin doon sa taas si Flap TZ. Grabe yung graphics ng laro natin. Akala ko nakuha ni Ogwen yung kill. Yung tore pala. Tore pala. Destroyed yung lumabas. Kanina nga nagsabay yung retry pati yung Star Shatter netong si Sanji kaya akala ko din na kamuntikan pang mapunta sa Echo eh. Pero sobrang dikit na dikit dito and hindi naman nagpapahuli ang Echo speaking of sa mga ganoong klaseng sitwasyon regardless kung naiipit na sila. Pero ito na yung problema o yung pagsimula talaga ng AP Bren. Na literal tore lang ang kinakalaban. Ang mahirap pa doon sa nangyari na previous team or turtle fight. Ito si Super Marco. Literal na inilaban din yung mga nakikita. Binuhusan ng skills pero ito sa baba na naman may laban din. Oo, tuloy-tuloy nga. Kaya naman si JP ay makukuha na doon. Grabing layering of skills na nakikita natin. Kamutikan pa si Benny. Wow. Hinahabol ng Ichi Boy. At si Ogwen tutuloy na naman for the vision. And look at the damage coming in from AP Bren. Mukhang hindi pa pagpapahingahin dahil si Super Marco ay papasok na naman muli. And with that fight, with the damage na nanggagaling din kay View, number 2 na ang Young Goats GOAT idol ng mga kids sa ating liga in all-time assists. Oh my, ang taas na nung mga naipapakita dito o yung mga nagbabago na shift din sa statistic natin. Pero kailangan natin tutukan kung papaano nga lang din i-hold ito ng Echo since they also have the Nathan naman as well as the Novaria. So in terms of wave clear, even the Benedetta actually, ay pwede naman nilang i-manage kahit papaano yung pinapakita aggression dito ng AP Bren. Pero ang nagiging problema ay hindi lang basta pagdedepensa ang nagiging solusyon sa ganitong sitwasyon kasi all the while ay pinoproblema din nila kung paano magde-defend ay parang nakakalibre lang. Walang sobrang nakakahanap or huli na rin kay Super Marco in this situation. And that's true. Mukhang AP Bren sasayawin ng bahagya ang Lord na ito. Meanwhile,
Flap TZ in the top lane. Anytime na tawagin siya ni Ogwin ay pwede siyang pumunta. Carl TZ gets stunned up. Pero JP, nasa pwesto na. Doon, merong an eye for an eye at itutuloy ng AP Bren. Hindi makakalapit ang Echo. Hinarangan pa ni Ogwen yung pang-agaw sana. Wow, look at the usage, the macro game coming. Ang nakuha ng Echo, no kills as well. Paano nagagawa ng AP Bren to? Parang nakikita natin yung trend ng isang nakakapag-split na XP laner together with a chip na napakalaking problema ang solusyonan if you were Echo right now kasi all across the map or even yung mga lanes opposite ng objectives ay sobrang ganda nung kanilang nagiging pagmamanipulate. And yung nakita natin na paglatag nga doon ng shortcut, mabilisan lang din nakakasama ito nga si Flap TZ kahit na malayo siya at matagal magbabad sa pag-aangat at clear ng waves. So ngayon, mukhang ililinisin na talaga ng AP Bren lahat ng mga outer turrets. May kasama pa silang Lord dito sa top lane. That's true. At isang panalo lamang ang kailangan ng AP Bren para ma-secure ang top seed. They will be pushing with that toward the top side. Here comes Sanford. Walang matatamaan ng Electro Final Blow pero mukhang makakatakas naman ang side ng AP Bren. That's one Lord na babagsak agad dahil sa damage na meron ng mga Orca. In the words of the Wolf himself, beautiful ML. Kita naman natin na talagang grabe yung depensa ng ating dalawang teams. Even for AP Bren, alam nila na hindi sila makakakuha ng objective. Hindi din nila pinilit na mag-dive at kumuha ng kill. And despite the gold lead na meron ng AP Bren, Bri, 600 lang pala ang lamang ni Super Marco. Yeah. Siguro ang isa din sa mga makikita nating magsa-struggle dito ang AP Bren to ay yung... Teka, mamaya na yata natin may explain yun kasi nandito na naman sila. Pwede mo yata ituloy. Okay, pwede ko yata ituloy kasi hindi naman nagpatuloy na. Pero yung itong nakikita nyo nila pag na-shield kasi, nakaka-inherit din siya ng actually 70% ng attributes dito na meron etong si Ogwen. So sabihin natin makunat siya tapos karagdagang problema pa to for Echo kasi so long as may ganyan, kahit malayo yung nakikita nilang ibang miyembro, hindi mawawala sa isip nila yung threat na makakasunod to. So bubusan or sasayangan ba natin ng skills etong nila pag na-shortcut or easy save ba natin? Kasi at this point, lamang na lamang ang AP Bren, 7k gold lead. So you really have to save or time you well kung kailan mo gagamitin yung skills mo. And look at what Sanji has been doing. No? Grabe talaga yung map and game IQ na meron si Sanji. Kanina pa siya bumabato ng mga Star Shatter na sakto kung tumatama doon sa mga potential na pwede sanang mang-burst sa mga miyembro ng Echo. Kaya naman parang bumabagal at tumatagal ang larong ito. But with the Luminous Lord spawning, AP Bren is 7k gold lead. Marerecommend nyo ba na lumaban ng Echo dito? Let's go. Ilalaban nga ba or malalaban nga ba? Mapipilitin na yata silang lumaban. Pero nga lang, pero final slash dito, counterplay sana ng Echo. Pero maganda rin na mapasok. Bulaga! Biglang dumating dito mga players ng Hive. Tapos si Sanji na dumating sa mga ibang Genly. JP is down. At itutuloy pa nga, may palitan lang din naman. Bagyo naman ngayon ang magbibigay ng damage para sa Echo. I think that is Echo winning that trade. Nakakuha sila ng jungle sa presyo ni JP. Makakapag-lord pa ang AP Bren dito? Mukhang kahit papaano naman ay hindi nila lulubayan. Pero ang kinagandahan nito is they also have this capability na may i-manage or tignan at pagtuunan ng pansin yung ibang lanes. Pero mamaya na yata natin may kita yun. Grabe naman, hindi nila tinatantanan yung Echo. Grabe si Super Marco in his non-shy era. Oo, ito. Natchay na to, malaitsi ang galawan ni Super Marco. Pero mukhang itutuloy nila ang Lord. This is a Luminous Lord na hindi malapitan ng mga Orcas. Pero kailangan nila mag-ingat kay Sanji. Isang magandang Star Shatter ay pwedeng mang-agaw ng Lord. Tsaka yung pwesto ni Ogwen doon, di ba, meron siyang pang-shortcut if ever kumunti ka na. Kamunti ka na. Kamunti ka na. Yung pala yung sinasabi niyo may something. May something talaga. At kung titignan mo pa nga ang mga galawan dito ng Echo ay kahit malaki ang lamang ng AP Bren, talagang parang bumabagal ang agos ng tubig. Oo, hindi nila sobrang hinahayaan na magtuloy-tuloy itong nagiging dominance or nilalaro talaga na early to mid stages of the game ng AP Bren. Though, I feel palapit na rin tayo sa 15-minute mark. So, ito na rin yung magiging masayang oras for Echo kasi unti-unti na rin nilang na make sure na magiging online na si Benny QT in a way so long as mabigay at ma-provide nila yung space. And so long as nasa ilalim naman sila ng torre or hindi naman sila masyadong lumalabas, ay mapapataas din yung chances na hindi masyadong maaabot ito or mababackline ng AP Bren. And dito na natin makikita no, kung makakabasag nga ba ng inhibitor turret ang AP Bren. Kadalasan ay at least nakakaisa with the Luminous Lord. Pero mukhang makakaabot nga doon sa top. That's one inhibitor turret down. 2-man knock-up mula sa AP
AP Bren. At mukhang si EG Boy naman ang sunod na tutunawin ng mga orca. Grabe yung control na ginagawa din dito ng AP Bren na para mag-aantay sila ng magandang setup play. Even for Echo, ay magandang depensa rin pero bumigay nga yung Torre dito sa may bandang gitna. Taas pala rather dahil sa gitna tayo nakatingin. Pwede magkaroon ng setup play dito ang AP Bren. Kung hindi na nila itutuloy pa, that's mission successful para sa AP Bren. Makakuha ng isang inhibitor turret at successful din naman sa Echo. Dahil habang tumatagal ang laban na to ay alam naman na natin kapag Nathan ang usapan, Oo nga the pala. longer the better. Oh, yung ngayon kasi kailangan din yata kompleto pa sila or hindi sila masyadong maghiwa-hiwalay. Napaka-crucial na nandito even si Sanford present para dito sa mga possible upcoming team fights. Pero isa rin siya sa mga potentially or pwedeng makipagsabayan doon sa mga split or pag-manage nga ng waves later on kung ma-prolong man ito ng Echo at makahanap din ng opening bumawi. But the problem is ang ingat din kasi ng AP Bren talaga. Parang hindi nila basta-basta ibibigay yung ganung opening kaso si Kyle. Oh, Carl TZ burning the ultimate as well. Mukhang napilitan mag-detone as welcome para makaalis sa laban na yon. The retribution coming in from Kyle TZ ay nagamit na rin. At tuloy-tuloy lang ang pag-push nila by mid lane. Merong Astral Echo coming in from Sanji. Tapos may batag Gedli si Sanford ay papasok Marco! na rin. Pero yung alas si JP, kamuti ka na makuha si Sanford. Ay! Nabangga pa nga ni Kyle TZ! Kaya naman si JP ang kanilang makukuha. Mala chase down block ni Lebron yung ginawa ni Kyle TZ doon, boy! Sobrang on point. Hindi ko alam kung alam or in-expect din ni Kyle TZ na sasaktuhan niya ng bunggo doon yung pag-flicker in nitong si JP. Pero aside from yung clutch shields na nakuha dito nitong si Super Marco ay napakalaking bagay talaga noon kasi possibly talaga na magtuloy-tuloy na ng commit doon yung Echo kung mapatama man yun ni JP. Pero on point, napaganda ng Petrify talaga na ginawa doon ni Sanford. Though na clear out naman or napigilan talaga ni Few using the Eternal Guard yung potential na entrance. Ito talaga yung bunggo na ikinagulat nating lahat kasi nadepensahan at naprotektahan yung gold laner na kamuntikan ng mawala. At parang ganun lang, sisimulan na rin ng AP Bren ang Lord na ito. This is the third Lord of the game. At napakabilis nga ata nilang isi-secure at hindi aabot ang Star Shatter ni Sanji para subukang umagaw. A 9.6k gold lead for AP Bren in a crucial Oracle pickup as well. Silipin natin ang Infinix item build, Brigida. Ano bang napapansin mo? Kompleto na rito yung hawak ni Benny QT na items din on this Nathan. So magiging very reliable na yung wave clear. As well as yung Lightning Truncheon din naman ay hawak-hawak na rin dito ni Sanji. So gradually yung damage output niya ay mararanasan na natin since Novaria in itself ay isang scaling din naman na mid laner. So meron silang increased capability na depensahan itong mga upcoming waves. Pero pinagsabay-sabay na kasi this time ng AP Bren yung mga paparating nila na waves. Ito na nga, magpupush na sila sa mid lane. Biglang pinasok na agad! At nakabang pa nga dito si Kyle TZ, pero yung Lord nandun sa may top lane. Na Tori muna ang kanilang gustong gawin. Grabing disiplina ng AP Bren. Wow. Echo ngayon ay kailangan talagang dumepensa dahil sira na lahat ng mga inhibitor turret. At pressure is on para sa AP Bren dahil isang Lord Reset na lang ang pwede nilang laruin na lamang pa rin sila. If Echo prolongs this game for 5 to 10 more minutes ay magpapatay din ng mga item pero tuloy-tuloy lang ang pagpasok dito ng AP Bren. Nakaamang yata kung magkakaroon ng setup play coming in from Ogwen. Pinipigilan niya si JP habang si Super Marco sumasayaw-sayaw na lang dito sa ilalim ng torre ng Echo. Pero Benny QT, nakikita na natin dito ang damage. Mabibigyan nga lang din dito ni Flap TZ habang si JP. Saan na siya ngayon pupunta? Walang minion wave ang AP Bren. Pero sa gitna, merong pwedeng tumaan. 4v3 scenario. Anong gagawin mo dito, Carl? Papasok na si Marco with a summon force. Sumasayaw na naman dito si Super Marco. Medyo maaarayan at tuloy-tuloy lang ang pag-hit doon sa may bandang pace. AP Bren! Saan ka makakakita ng Vexanang bumibasic ng base? Only few things. Ito rin yung nana na Oy! nabibase lang eh.